to have an amazing 2016. And last week, we shared about wonder. Everybody say wonder. Our one big message there was, say wow more often. Sabi mo sa katabi mo, wow. Kapag sarcastic raw, diba ang sabi mo, di wow, okay naman, well. Pero when you are always full of wonders and you're amazed at everything, then you attract more blessings. And today we'll be discussing about this wonderful talk. Not just me, but later I'll be calling Brother Alvin. And that's the topic on wish. How many here you have wishes? May mga pangarap kayo? May mga desires kayo? Yes? Napasin niyo ba na may mga pangarap kayo dati na natupad na? Tama ba? Yes! At meron rin kayong mga pangarap na hindi pa natutupad. You're still praying for it. Yes? Ako, pare-pareho po tayo. That's why we want to welcome you on this series. I'll be doing something different. Normally here we pray the Feast Declaration of Abundance. Yes? But what we're going to do is we're going to have first the Word. We'll first receive God's Word. And then, I'll be inviting you to pray and to be to God's love. Okay lang ba yun? Yes? And, our Word is very important because we want to experience God, not just today, but every day. Make a habit to read the Bible. Make a habit to have a devotional. Because it's not just every Sunday that you want to experience God. You want to receive His Word. You want it daily. So that every day you see the changes, every day you see breakthroughs in your life. Yes? So tayo Word of God. Let's raise up our right hand. And let's share the Word of God. Naranahin natin ang Panginoon. Sabay-sabay. And our Word, sige, let's show that, brother. Particularly, it's taken from the Gospel of John, chapter 16. Ayan, makita natin. Yan. Verse 25. Basahin na rin ito, sabay-sabay. Everybody. Until now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete. Can we read it one more time? Pero let's savor it. Namnamin natin. One more time. Until now, you have not asked for anything in my name. Ask, and you will receive, and your joy will be complete. It's very important, my dear friends, that in our lives, we know how to ask. And we know what it is that we are asking for. Dapat alam natin kung ano yung gusto natin. And why do we need to ask? Sige, tanongin mo yung katabi mo, why do we need to ask? Number one is this, so that we can be comfortable with God. We want to be comfortable with God. I remember one experience of mine. Married na po ako for 4 years. And syempre, di ba, iba yung pamilya ko, iba yung pamilya ng asawa ko. Pag meron kaming family dinner, especially after feast, we would always have that. And normally, our father-in-law would be there. Syempre, as provider, siya yung karaniwang sumasagot sa amin. And we would place our orders. Noong mga unang taon, I would just choose, ito, mahal. Ito isa, ako mas mahal. So pinipili ko kung ano yung mas mura. Kasi nahihiya akong umorder. Nahihiya akong humingi. Why? Because hindi pa kami ganun ka-close. So we're still building our relationship. And sometimes, maybe this experience, you can also relate with God. Tinatanong niya anong gusto mo, pero ikaw nahihiya ka. No? Huwag na lang, kasi huwag na lang. Tapos, ang daming biyaya gusto ibigay sa'yo, but you're not comfortable. Kung ano kabili ko ng comfortable, you're awkward to ask God. Tanongin mo nga katabi mo, na-awkward ka ba? Kapag nag-a-ask ka kay Lord? Pero alam niyo, things have changed after so many years, after 4 years. No? Ngayon, pag umorder, no? Grabe, talagang, ito gusto ko. Kasi, na-feel ko na yung comfortability. Kasi naramdaman ko na we are very connected, we have built a relationship. Ganun din ang Panginoon Diyos sa atin. Because all of us are children of God, yes? And He wants us to ask. Minsan nga, pag nahihiya tayo, nalulungkot siya na hindi kayo nagtatanong, hindi kayo humihiling sa Kanya. It is God's joy for Him to give you what you want. But the question is this. Sige, malapakan natin sila for that. Are you comfortable asking God for all these desires? Sabihin mo sa katabi mo, be comfortable with God. The second is this.
We ask because we want to be clear, no, with ourselves. You want to be clear with what you want. Kaya napansin nyo, this illustration, pag umu-order po kayo sa isang restaurant, di ba there's always a waiter? Tapos kukunin niyo yung mga orders. Pag kuha niyo ng orders, di ba may repeat order? Eh, di po ba yung in-order niyo? Tapos pag may adjustment ka, baguhin mo na lang to. Napansin niyo yun? Pag alam mo yung order mo, pag alam mo yung tinatanong mo, yung what you're asking for, then you can always say it to the waiter. You can always adjust it. Pero kadalasan, ano nangyayari? Tinatanong ka ng waiter, ano pong gusto nyo? Hindi mo alam kung ano. That's why the blessing, the dream, is not yet there. Why? Because you are not yet clear about what you want. Tanongin ulit ng katabi, are you clear with what you want? Tanongin mo sa kanya, what do you want? Kaya nga here, the Feast practically, we encourage you to list down your dreams in your Divinity to God's love. Yes? And then at the same time, you want to be, reminded about it every day. Like in my case, I have this visual board or dream board. Pakita po natin yung picture na yan. And every year, I create this. Particularly for this year, I created, for 2016, courageous living, courageous leading, and courageous loving. Tapos it shows there the dreams that I want to happen this year. Particularly the event that I promoted earlier. I'm going to share and bless the world. I want to have a life in abundance. I want my wife, my relationships to be richly blessed. That includes also me in my missions, having a family. This is what I want. And every day in, day out, I remind the Lord, Lord, this is what I want. Alam ko kung anong gusto ko. How about you? Alam mo ba kung anong gusto mo? Kasi kung alam mo ang gusto mo, masigit na alam ng Diyos kung ano yung dapat para sa'yo. Do you believe in that? That God has bigger dreams for you? So starting today, you're comfortable with God. Starting today, you want to be clear with what you want. Because this is what we believe. Sige, pakita natin yan. Believe that you deserve it and believe that you can do it. Ulitin ko po yun. Believe that you deserve it and believe that you can do it. Sabi mo sa katabi mo, you deserve it. Sabi mo sa katabi mo, you can do it. Amen? Claim your dreams as early as now. You already have achieved it and have experienced it. Isipin mo na agad how you'll be a blessing to the people around you when these dreams come true. Amen? Once again, let's serenade the Word of God. Let's raise up our hands, claim your victory, claim the great things that will happen to you this 2016. Together now. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Come on, let's give them a big hand. Praise Jesus. Do you want to be blessed even more? Yeah. Do you want to be blessed even more? Yeah. Let's welcome our brother, our friend, Brother Alvin Barcelona. Take your seats, please. Thank you, Brother Jesus. When you wish upon a star, makes no difference who you are. it's too extreme when you
Happy birthday, Brother Alvin! Happy birthday, brother! Happy birthday. I'd like to pray for Brother Alvin. Brother Paul, if you can. Thank you, Father. Thank you so much. Extend our hands towards this man of God. Thank you, Father, for how you're using him in a very special way to bless us. Thank you that he is a light to those who are in darkness. Thank you that he is wisdom to those that are confused and distracted. Thank you also that he's an inspiration to those who are discouraged. Thank you, Father, that he is a miracle to those who are asking and seeking for a miracle. Thank you that he is your mouthpiece. Thank you that he is your shepherd. Thank you that you are using him in a mighty way. And we pray that you multiply the grace that he needs for this coming year. That this year will be so blessed. He will be astounded. He will say, Lord God, thank you for being a miracle working God. We pray for this in Jesus' name. Amen. Happy birthday to you. Taas ng buha mo, JC. Maraming salamat, Brother Vince, Brother George, Brother Rolly, Brother Adrian, and of course, Brother Bo Sanchez. Thank you. Palapakan po natin the leaders and peace builders and preachers here in Peace Bay area. That was really a surprise for Brother Alvin. Hindi talaga niya alam. Kaya bro, ituloy mo na yung maganda mong kanta. Mas magaling pag ikaw ang kumanta. Akala ko na yung birthday ko, kayo lang magtotok. Magtatrabahuin pa rin namin. Happy birthday, bro. Once again, Brother Alvin Barcelona. Fate is kind. She brings to those who love the sweet fulfillment of their secret longing. Like a bolt out of the blue, hope steps in and sees you through. When you wish upon your God, your dreams come true. Sabihin mo nga sa katabi mo, happy birthday din. Oh yes, we believe every day can be our birthday. And then, wow, I was just overwhelmed. Sana nag-talk na silang lahat. No? Palakpakan nga natin silang lahat. Brother Ron, Brother John, Brother Vince, Brother Tracy. Of course, Brother Ron. And welcome to the feast, where wishes and dreams never run out, and where we believe that our wishes and dreams will come true. In Jesus' name. Amen? And welcome again to Talk 2 of our fantastic series, Blessed, entitled Wish. And I'm just so excited to add more to what Brother JC has very powerfully shared with you. In fact, what I'm adding is something that we already learned, and we just need to relearn. Sabihin nyo man lahat, alam ko na ito eh. Sabihin nyo lahat, alam ko na ito. Nalimutan ko lang. Alam niyo bakit? Kasi lahat tayo sigurado dumaan sa pagkabata. Wala namang pinanganak dito 40 anyos agad, di ba? At alam niyo, nung mga bata tayo, alam natin yung kombinasyon ng wow tsaka ng wish. Kasi yung first talk natin, pinaalala ni JC, dapat lagi tayong mag-wow. Hindi tayo maubusan mag-wow. At nung mga bata tayo, bibigyan lang tayo ng candy, makakita tayo ng magic, makita lang natin yung araw o yung bituin, napapawaw na tayo. Pero napansin niyo yung mga bata tayo, kasabay ng ating pag-wow, hindi din tayo naubusan ng mga hinihingin. Di ba? Kahit may bago tayong laruan, bukas hingin na naman tayo ng bago. May masarap na pagkain. Next week, maghahanap na naman tayo ng masarap na pagkain. And you know what? We're gonna relearn today that that's exactly the secret
of a fulfilling and happy life. The secret of combining our perennial vows with our never-ending wishes. Tignan nyo, may mga sample ako sa inyong binahagi sa akin ng anak kong si Ayo noong isang araw. Tawang-tawa ako, tuwan-tuwa ako. May project sa school yung mga bata sa Amerika. Pinasulat sila ng mga wishes nila or prayers nila kay God. Kay Lord, gusto nyo makita? Halimbawa, ito, sabi niya sa prayer niya, Dear God, I want to be just like my daddy when I get big, but not with so much hair all over. Galing, no? Purong-puro yung kanilang mga wish. No, we were so clear with what we wanted, but nothing was impossible in what we were asking. In fact, pag na-frustrate tayo, hindi tayo nahihiyang sabihin kay Lord, no? Tingnan niyo yung sulat nitong isa, sabi niya, Dear God, thank you for the baby brother. But what I was praying for was a puppy. From Joyce. Ang galing, no? Tapos, marunong pa tayo makipag-bargain kay Lord, di ba? Walang kakeme-keme yung ating mga panalangin. We say it as it is. Sabi ng dasal ni Rafael, Dear God, if you give me a genie lamp like Aladdin, I will give you anything you want except my money and my chest set. Galing, no? Sabi pa nung isa, Dear God, sabi ni Mickey, if you watch in church on Sunday, I will show you my new shoes. Baka nga naman hindi pumunta si God sa church, no? Bago sapatos niya. No? Ito, bata pa lang tayo, ang lalalim na ng ating pananaw sa Diyos. No, tignan niyo itong sulat ni Jane, sabi niya, Dear God, instead of letting people die and having to make new ones, why don't you just keep the ones you got now? Galing, no? And itong last, talagang bata pa lang tayo, kinikilala na natin ang Diyos. Kaya sabi ni Lucy, Dear God, are you really invisible or is that just a trick? Palakpakan nga natin ang mga kapuruan, the innocence and the purity of our prayers when we were kids then. At hindi tayo muli nauubusan ng bagay na dapat ipagpasalamat. At hindi din tayo naubusan ng mga bagay na hinihingi. In fact, one big message of this talk when you go home and want you to pray is this. Are you ready? Are you ready? 2 words. Remain hungry. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang gutom pa yan. Sabihin mo sa kanya, gutom ka ba? Bakit tumaba ka ng ganyan? But believe it or not, no, sometimes, I'm sure you would agree with me, Bible lovers, Bible readers, sometimes the Bible can be confusing. Minsan, the Bible will tell you to do one thing and then only to seemingly contradict it with another. Tingnan nyo ito, babasahin ko yung mga verses from Philippians 4:11. Sabi, I have learned to be content. Everybody say content. With whatever the circumstances. Ibig sabihin, sinasabi ng Biblia, maging kontento tayo. Magpasalamat tayo sa anong meron tayo. Sabi pa sa Hebrews 13:5, stay away from the love of money. Be satisfied. Sabihin nyo nga, be satisfied with what you have. And then verse after verse, we would read in the Bible, matuwa ka sa kung anong meron ka. Makontento ka. Magpasalamat ka kung ano ang binigay sa'yo. O, dinagdagan pa yan ng Psalms 37:16. Sabi, it is better to have little and be godly than to own an evil man's wealth. Ulitin ko, punong-puno ang Biblia mula Old Testament hanggang New Testament ng mga paalala at mga aral na tayo ay makontento, maging masaya sa kung anong meron tayo. Tama? Pero minsan, pag pinagpatuloy mo, malilito ka at magkakamugay. Kasi meron ka naman bababasa, lalong-lalo na itong parable na ito na sigurado kung nadinig ng lahat. Sa Matthew 25:20-21, naalala nyo the parable about the talents? May I remind you that in the Bible, in the olden times, talents just doesn't mean talent in singing or dancing. Talents is literally money. Pera po.
ang isang talent noon sa Biblia ay pwedeng maging halaga ng mga $37,000 ngayon. Ang talent noon pwedeng gold or silver. Naalala niyo, binigyan ng isang mayaman ng 2 talents, 5 talents, 10 talents. Remember the parable? Tapos umalis yung mayaman, iniwanan sa kanyang 3 servants. Nung bumalik siya, naalala niyo yung kwento? Nung bumalik, sabi niya, nasaan na yung mga binigay ko sa inyo? Master, sabi ng isa, you entrusted me with 5 bags of gold. Shinortcut na lang natin. Yung una dito, yung 2 bags. Ito naman, 5 bags. I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Aba, yung binigyan ng 2, naging 4. Yung binigyan ng 5, ninegosyo niya, ang pinalago niya, naging 10. Natuwa yung master. Dinoble pa. Eh yung isa, nakontento sa binigay, walang ginawa. Eh isa na nga lang yung binigay. Patuloy ko ha. Sabi niya, o ikaw, anong ginawa mo sa binigay ko sa'yo? Sabi niya, I was afraid. Yung pangatlo, I went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. Walang ginawa. No, doon sa binigay sa kanya, nakontento na siya sa binigay. Anong sabi ng master? You wicked, lazy servant. So you know that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Naku, itutuloy ko pa yan, nakakatakot yan. Sabi niya, dahil dyan, ipakulong niya o ipatapon doon sa lugar na umaapoy. And he will suffer there, gnashing his teeth. Naku, o di ba, magkakamot ka. No? Kasi sabi, akala ko ba makontento ka, sabi ng ibang mga verses. Ngayon naman, ang sinasabi naman ito, pag may binigay sa'yo, palaguin mo. O sabi nga, kung tutuloy natin, dapat nilagay mo man lang sa bangko para nagkaroon ng interest. So ano ba talaga ang sinasabi ng Diyos sa atin? Ano ba talaga? Tanong niyo ano? The secret of the great balance. Because if the Bible is filled with verses to tell you to be content, punong-puno din ang Biblia, lalo na sa New Testament, ang Panginoong Jesus mismo ang sasabi sa iyo, nagsasabihin sa iyo, mangarap ka, humingi ka, kumatok ka, maghanap ka. Sabi sa Matthew 7:7, paborito ng marami ito, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be open to you. Oh, sinundan pa nga yun ang binasa kanina ni Brother JC. Until now you have not asked for anything in my name. Ask, you will receive, and your joy will be complete. Oh, ano naman ang sinasabi nito? Hindi ka ba? Humingi ka sa Diyos. At ang Diyos ang may-ari ng lahat. Huwag kang mahihiya. Huwag kang mag-alinlangan. Huwag kang magduda. Humingi ka sa iyong Ama. So ano ba talaga? Why should I ask for more? If the Bible itself says that I should be contented. Nakakalito. Isang side lesson dito. Ang side lesson dito sa Biblia, tandaan nyo. Never just dwell with one Bible verse at doon mo na paiikutin ang buong buhay mo. Ako, meron akong favorite Bible verse. Sabihin nyo nga, favorite Bible verse. Dapat meron tayo mamaya. share ko sa inyo yung favorite Bible verse or my defining verse for this year. Pero huwag mong bubuin ang teolohiya mo sa isang verse lang. Kasi ang basic rule ng Bible is that Scripture explains Scripture. Scripture verses will clarify Scripture verses. Ano ibig sabihin? Pag nalito ka o nagduda ka sa isa, hanap tuloy sa isa. O kung akala mo kontento ka na sa isang sinasabi, tignan mo din yung iba pang sinasabi. At madalas ang Biblia, babalansin ka. Kaya magsasabing, huwag na kayo mangarap, makontento na kayo, tama na yan, sabi sa Biblia yan. May pangsagot ka, hindi sabi ni sa Biblia, humingi. Ano na masasabi sa'yo? Sige, humingi ka ng humingi, humingi ka ng humingi, huwag kang makontento. Pwede mo na sabihin, pero sabi ng Biblia, makontento ka din. So ano ulit ang sikreto? Balance. Can you say that again? Balance. In fact, you can marry both happiness and hunger. And that's our bigger message for you today. Balance of happiness and hunger. I'm gonna explain this to you more clearly via a little skit about 4 kinds of people. May 4 na klase ng tao na ipapakita ko sa inyo.
At bago ko ipakita sa inyo, itong taong ito, ay ipakita ko sa inyo itong chart, itong quadrant. Makikita nyo dito pupunuin natin yung 4 na spasyo. Because you can see there are people who are not happy and not hungry. There are people who are not happy but hungry, not hungry but happy. And there are people who are both happy and hungry. Are you ready? Person number 1, tawagin natin siyang Mr. Agony. Ano pangalan niya? Agony. Bakit siya in agony? Ay, naku. Kasi si person number 1, walang pangarap, wala din kaligayahan sa buhay. Katunayan, matutulog siya, hindi na siya nangangarap magkaroon ng mga panaginip. Basta matulog na lang. Katunayan, pagising niya sa umaga, pagtatanong siya, ano kayang gagawin ko? Wala namang kahulugan ng kanyang buhay. Bakit? Uulitin ko. Naubusan na siya ng pangarap at naubusan na din siya ng galak sa kanyang puso. Thank you, brother, for going 1 slide ahead, please. Ayun. Si Mr. Agony has lost all dreams, all delight, and all purpose. Marami akong mga kilalang tao, believe it or not, no? Nakakita na ako ng mga tao, ito yung sabi nilang, buhay ka pa, pero patay ka na. Pero alam niyo kung sino yung mga taong buhay na patay? Tanong niyo sino? Yung mga nawala na ng pangarap. Wala nang dahilan para magising bukas, para saan pa. May tawag nga dyan eh. Ang tawag dyan, yung kalaban ng mga plants. Mga zombies. Ayan, halos magkamukha na kayo. Pero alam nyo, kinig kayo, may antidote sa mga tao. This is the worst place you want to be in. Pag nawalan ka na ng pangarap at nawalan ka ng galak, this is the darkest place that a person can be in. Pero may antidote dyan. Ask me, what's the antidote? Una, practical bago ka matulog, gumawa ka ng journal. Mas maganda kung may notebook ka. Lalo na ngayong kababagong taon lang. Simple lang. Bago ka matulog, ilista mo lang at least 3 hanggang 5 bagay na dapat mo ipagpasalamat na nangyari sa iyo sa araw ngayon. Ay naku, magkakaroon na ng galak ang puso. Mas makakatulog ka ng mahimbing. Bakit? Sigurado ko kasi may malilista kang 3 hanggang 5 bagay. Gusto mo nga hanggang 10 o 100. Abay, nakakain ka. May pamilya ka. May bahay ka. May hanap buhay ka. Lagay mo yun. May pera ka sa bulsa. O kaya may cellphone ka. May sapatos ka. May damit ka. Naku, napakadami. Isulat mo yun. Ipagpasalamat mo. Magdadala ng galak sa iyong puso. Gawin niyo po yan, magkakaroon ng panibagong kulay ang inyong buhay. Pangalawa, huwag lang pasasalamat ang gawin mo. Yung pasasalamat, bibigyan ka ng mahimbing na tulong. Pero para ganado kang gumising sa umaga, kasi baka masyado ka mahimbing sa pasasalamat, hindi ka na magising. Pero para may gutom ka, salamat Panginoon sa natanggap ko ngayon. Pero bukas, tatanggap uli ako. Gumawa ka ng dream board. Sabihin yung lahat, dream board. Ito, pinalaki namin ito, mas maganda kung mas malaki. Yung pwedeng maliit lang sa isang bond paper, lagyan nyo yung mga gusto nyo bang pangarapin. Gusto mo magkaroon ng bagong kotse? Go! O gusto mo ng isang masayang pamilya? O malaking bahay? O bagong trabaho? O isang bagong hobby? O pera sa bangko? Gusto mo dagdagan? O mag-invest sa stock market? Lagay mo yan, kapatid. Tapos, suggestion ko, idikit mo sa unang nakikita mo sa umaga. Halimbawa, salamin mo, pag nagsisibilyo ka, di ba? Doon sa banyo. Tignan mo yun. O kaya si Jim Carrey, kilala nyo, yung komedyanteng successful sa Hollywood. Nilagay niya yun sa dingding, sa kisame ng kanyang maliit na apartment. Para pagtulong niya, nilagay niya yung cheque. Kahit peke lang, nilagay niya $10 million payable to Jim Carrey. Hindi pa naman siya sikat nun. Walang pumapansin sa kanya. Inisyo niya sa sarili niyang 10 million check.
nilagay niya sa kisa niya. Para pagising niya, 10 million. 10 million. Kaya ganadong-ganado siyang gumising. Aba, sooner or later, yan, magiging totoo. Tulad ng nangyari kay Jim Carrey. Ano, nakuha siyang pa-extra-extra ni Tom Hanks. Tapos nabigyan siya ng break sa Ace Ventura. Binigyan siya ng $100,000. Tuwan-tuwa na siya. Pero dahil sumikat siya doon, nagkaroon ng part 2. Halos sunod yung pelikula, Riddler na siya ng Batman. Binayaran siya ng $14 million. Lagpas pa doon sa sinulan. Lagyan niyo ng ganyan ang buhay niyo. Pasasalamat, pangarap, at sigurado, mahimbing ang tulog mo, ganado kang magising, at hindi ka nasumpi. Palakpakan natin. Go! Mangarap at magpasalamat. Mangarap at magpasalamat. Ayan. Yung ikalawang klaseng tao, meron naman siyang mga pangarap. Ha? Kaya lang, wala siyang galak. Tawagin natin siyang si Mr. Anxiety. Si Mr. Anxiety, lagi namamadali. Ha? Laging mayroong mga kakausapin, may mga, hindi alam kung saan dumadaan. Ha? Laging tinitignan niya, nagawa ko na ba ito? Nagawa ko na ba ito? Again, hindi masama mangarap. Kakaturo mo lang kanina, mangarap ka eh. Ha? Pero alam niyo, kung ikaw naman ay kinain ng sobrang ambisyon at sobrang pangarap, pero nasakripisyo mo na ang kalusugan mo, nasakripisyo mo na ang pamilya mo, nasakripisyo mo na pati pananampalataya mo, nasakripisyo mo na pati ang kaligayahan mo para sa iyong ambisyon. Naku, mahirap yan. Kasi dun sa ating quadrant, you will be forever hungry but not happy. Hirap yun. Ha? Habol ng habol sa mga pangarap, hindi maubos-ubos, walang hinga. Bakit? Walang pasasalamat. Kaya ang antidote dyan, tuloy mo yung pangarap mo, kapatid. Okay yan. Pero dapat, tulad na sinabi ko kanina, huwag kalimutan magpasalamat. Kaya alam mo, kasabay ng mga pangarap mo yan, bago ka matulog, mag-journal ka. Pasalamatan mo ang Diyos sa kung anong meron ka na. Marahil, marami pa dyan ang di natutupad. Pero marami nang natupad. Magpasalamat ka, magpahinga ka, at matulog ka ng mahimbing. Palakpakan natin. Parang siya din yung kanina. Third person. Ito naman, marunong magpasalamat. Katunayan, may trabaho na siya, may pera na siya sa bangko, may mga negosyo na siya, kaya lang, naubusan ng gutom. Mahirap din yan. Kasi palamig-lamig ka na lang. Natupad mo na ang gusto mo. Masaya ka na sa sarili mo. Pero kapatid, delikado din yan. Pag naubusan ka na ng pangarap at gutom. Alam niyo, may kikwento ko sa inyo, ha? Nakwento ko na noon ito. It went around in the internet. I first read it in the Reader's Digest. Ang ganda ng kwentong ito. Sabi nila, one day daw, may isang mangingista. Nangingisda siya. Tapos sinabitan siya ng isang negosyante. Sabi sa kanya, oh, bakit bang nangingisda ka lang araw-araw? Sabi niya, masaya na ako sa buhay ko. Ha? Sabi ko, ba't hindi ka magtrabaho pa? Sabi niya, okay na ako dito sa pangingisda. Bakit pa ako kailangan magtrabaho? Abay, sabi, magtrabaho ka para pag umasenso pa na higit, makapagpatayo ka ng mga negosyo. Sabi niya, bakit kailangan pa magka-negosyo? Abay, para pag may mga negosyo ka na, ha? At marami na ang iyong kita, marami kang matutulungan tao, makakaupo ka na, at pwede ka na mangisda. Sabi doon, sa unang binasa ko, bakit kailangan ko pang gawin yung lahat? Eh ngayong ginagawa ko na yung pangingisda. Kontento na ako dito. Alam niyo, nung una ko nabasa yan, parang kampi ako doon sa fisherman. Bakit nga pa akong magtatrabaho, magtatayo ng mga negosyo, kung kaya ko namang makontento sa buhay? Pero napansin nyo, yung ikay kontento sa buhay at pangingisda ka na ng pakuya-kuya-kuya na lang, masaya yun eh. Masarap yun eh. Eh yung sino lang ang iniisip mo doon? Oh. Eh nung bata tayo, di ba? Ano gusto mo paglaki mo? May mga sagot ng mga klase, gusto ko maging doktor, gusto ko maging ingenyero, gusto ko maging negosyante.
Pero marami din sa atin at baka isa kayo doon ang sagot ko. Ako gusto ko simple buhay lang. Makakain ako 3 beses ang araw, okay na. Parang naggugustuhan ko din noon yun eh. Makakain ako 3 beses, okay na. Matira lang sa tabing dagat, doon sa probinsya namin, kumain lang ako ng kamote at saging, okay na talaga ako eh. Minsan nga, temptation ko, gusto ko, gano'n na lang ang buhay ko ngayon. Pero ulitin ko, sa ganyang klaseng buhay na napakasaya, sino lang ang iniisip mo? Ikaw. Ang di mo naisip, baka pwede ka pang may mga gawin para sa iba. Kasi yung gusto mo ngayon, hindi na para sa sarili mo, para sa ibang tao. Ay halimbawa yung mga negosyante, yung mga mabilis natin sabihan, yung tao yan, panay negosyo, iniintindi, parami ng mga branches. Aba, bakit hindi nyo ba alam? Sa kakapagpatayo ng mga negosyo, nagkakaroon ng hanap buhay ang maraming tao. Are you getting me? Ha? Sa patuloy niyong pangarap, ha? Pumunta sa abroad, o magtayo pa ng ganito, ang inisip niya, pagod na ako, ayoko na ito. Pero bakit sige siya ng sige? Kasi gusto niya, matulungan yung mga kamag-anak, matulungan yung mga mahihirap, matulungan mga kaibigan. Your hunger should now be for others. Kaya, for your apathy to stop and to be solved, you've got to have dreams. And this time, your dreams should be for other people. Huwag kang makontento na masaya ka lang. Dapat masaya din ang ibang tao dahil sa iyo. Amen? Go! Ha? Kaya yung iba, no? Ako lang, alam niyo, sinento ko, di ba? Nagkwento ako last Sunday, napunta ako sa probinsya namin. Natempt talaga ako doon, na manatili na lang doon at maging simple ang buhay. Pero bumalik pa rin ako. Siyempre, unang-una, feast builder ako eh. Pangalawa, may mga negosyo ako, quote-unquote. In fact, mga missions, mga paaralan. Because I've stopped thinking of business as a money project. It's not just a money project. It's a love project. Kaya kung ikaw ay naghahanap buhay, ikaw ay may mga negosyo, driven by love, go! Go! Because that's your hunger to serve others. Amen? And that will lead you to person number 4, Mr. Abundance. Obviously, si Mr. Abundance is someone who has dreams and who has gratitude. Someone who continues to be grateful and happy, but someone who continues to have hunger to serve more. Pero paano mo magagawa ito? This is the great balance, no? This is what John 10:10 says, that Jesus came to this world so that you may have life and have it to the full. But how can you have a full life? How? What's the great balancer here? Ito yung sinasabi ko sa ating bulletin ngayon eh. Well, now you know that I just celebrated my birthday. And if you read my message, I said there, I'm greeting myself, not just a happy birthday, but a happy, hungry birthday. Because yes, I can say that I'm a happy person now, but I will not say that I'm gonna stop now. Ayoko na sabihin na, noon lagi ko sinasabi, ang saya ko na, pwede na akong mamatay. Ay, huwag pala, kasi baka seryosohin ni Lord. Marami na akong mga taong natinig na nagsabi niyan, namatay ka. Kaya ngayon, Lord, ang saya ko na. Pero Lord, marami pa akong pwedeng gawin. Ha? Lord, ang saya-saya ko na. Pero Lord, marami pa akong pwedeng pasayahin ibang tao. Kaya tip ko sa inyo, kahit isip lang, kahit joke lang, huwag niyo sasabihin, tapos na, nagawa ko na lahat, pwede na. Pwede na, baka sa'yo. Eh sa mga anak mo, sa asawa mo, sa mga taong matutulungan mo ba? Masasabi mo ba sa kanila, pwede na ako mamatay? Sabi nga ni Richard Bachman, isa lang ang testing para malaman kung tapos na ang mission mo sa mundo. Isang test na. Tanong niyo ano? Simple. Kung buhay ka ba, hindi pa tapos ang mission mo. While you're still alive, that means God still has plans for you. Kaya huwag kang marunong pa sa Diyos at sabihin mo, Lord, okay na ako. Eh, the fact na hindi ka pa niya kinukuha, ibig sabihin ka pa okay.
mayroon ka pang gagawin. Amen? At habang ginagawa mo yan, again, learn the balance of hunger and happiness, desire and delight, craving and contentment, purpose and peace. At alam niyo ba kung paano niyo magagawa yan? Brother Alvin, ang sarap pakinggan. Pero paano ko malalaman ko ito'y sobrang hunger na or sobrang contentment? Paano ko makikita yung dividing line? Paano ko malalaman kung sobrang na akong ambisyoso, lumalagpas na, o sobrang na akong kontento? What's the great balance? Ask me what? What? Kaya mo magagawa yan. Ito, tandaan nyo. Kung yung hunger mo o yung happiness mo ay based dito. Superman. Super love. Love is the great balance. Nakala nyo, mashi-mashi thing lang yan. No. Ito yan. Bakit mo gusto pang magtayo ng negosyo? Bakit gusto mo pang mag-branch out? Pag ang sagot mo dahil gusto mo magmahal, go. Go. Are you getting me? Bakit gusto mo mag-abroad? Bakit? Kung ang sagot ay gusto mo pang magmahal, go. Bakit gusto mo na huminto? Bakit gusto mo nang pahinga? Bakit gusto mo tumigil sa pag-abroad? Bakit gusto mo nang tumigil sa pag-negosyo? Kung ang sagot mo ay pagmamahal ulit. Dahil gusto mo nang mas makasama, mas higit pa ang iyong mga apo, mga anak, ang iyong asawa, then go! Ibig sabihin, walang tama o mali. Ang magpapatama o mali sa kanya ay kung may pag-ibig ba o wala. Because with love, with God's love, you can never go wrong. Amen? Thank you very much. Let's clap our hands again. Only love can make you happy and hungry at the same time. Abundance. God will give you abundance because abundance is love. In ending, ito ang isang gusto kong sabihin sa inyo. Para kang magkaroon ng tuloy-tuloy na pangarap at gutom, huwag kang humintong mangarap. Huwag kang humintong mag-wish at manalangin. Kaya po next Sunday, ito po ang hiling ko sa inyo. Yung ating mga dream boards, gumawa din kayo. Gusto nyo kasing laki nun? O sa isang bond paper lang. Ako po, gumawa na ng sa akin. Ito po yung dream board ko. Gawa kayo ng parang ganyan. And make sure, kung may novena to God's love kayo, tignan ninyo yung guide doon for magic dreams. Ibig sabihin, measurable, ambitious, to some extent that you get hungry, but God-centered. No? And make your dreams complete. Tingnan niyo yung dream board ko. Pakita pa natin. Ibabad mo, kapatid, ha? Look at the dream board. Kita niyo sa gitna, Diyos. And I'm sure all of you here have God in the middle of your dreams. Pero tingnan niyo, pagkatapos ni Lord, pamilya. Ang dream ko ngayong taong ito, to have my family, to make my family happier, more stable, stronger, and then I dream of improving more my relationships with my friends, with my relatives. And then I dream about my businesses. I have schools in Bulacan. And my prayer is that I make these schools a continuing mission to serve teachers, to serve janitors, so that canteen operators and cashiers and librarians and can continue to have jobs and children can know God more. And of course, part of my big dream is to continue being a feast builder here at our feast and continue to serve you with God's Word. But I realize I cannot do that if I don't balance things. Kaya katabi din ng aking sentro sa kanan ninyo ay health. Kailangan mangarap kayo para sa inyong health. Damang-dama ko na ngayon sa aking katayuan, no, sa aking edad. Pagkamat di pa naman ako masyadong matanda, pero hindi na din ako bata. Talaga palang yung health is well, totoong-totoo yun. Kasi kahit kung ano pa ang tayo ng pangarap mo, pero kung ang katawan mo naman ay bibigay na, ay hindi mo magagawa yun. Kaya lagyan yung pangarap yung health, yung kakainin ninyo, yung exercise ninyo, yung mga gagawin ninyo para lalong maging malusog ang inyong katawan, yung health mentor mo or your regular check-up, do that. No? And then, kailangan din mangarap ka tungkol sa iyong finances. Kitang-kita ko din sa aking buhay. May pangarap ako sa ministry ko, may pangarap ako sa pamilya ko, may pangarap ako sa kalusugan ko. Pero kung wala akong pera,
Hindi ko magagawa yan. Kaya ngayong taong ito, dinagdagan ko pa yung mga investments ko sa stock market, sa insurance. Ganun na tayo mag-isip pag tayo ay nagdadagdag ng edad sa ating buhay. Hindi na para sa akin. Katulad ng marami sa inyo. Pwede, kung ako lang, di ba? Sabi ko kanina, kung ako lang masaya na ako eh. Pero hindi. Gutom pa ako. Bakit? Ang dami kong gustong pasiyahin. Kaya kailangan magpa-insure ako. Para kung sakali naman tawagin ako ni Lord, ay yung mga iiwanan ko ay hindi madidiskahit. And so I plan that out and I pray to the Lord. And on the sides, huwag kayong mawawala ng pangarap para sa sarili nyo. Mangarap kayo para sa iba, sa inyong pamilya, sa inyong anak, sa mga mahihirap. Pero huwag nyo kakalimutan sarili nyo. Dahil dapat you're fueled by personal dreams. Gusto kong bumiyahe pa, kaya may plano doon. Nakasama ko pamilya ko, bibiyahe ko mga kaibigan ko, na ililibre ko sila, dadalhin ko sa probinsya, dadalhin ko sa Boracay, dadalhin ko sa abroad. Gusto nyo kaibigan ko din kayo? Ayan, pangarap ko yan, na dinadala ko sa cruise ang aking buong angkan. No? At yung microphone, pangarap ko marami pa akong talks na ibibigay. Sa mga kumpanya, sa mga department, sa gobyerno, marami pa akong concerts na gagawin. Sa January 24, may concert ako, baka wala pa kayong ticket. Dito natin gagawin. Para saan itong, nalalaman ko, para saan itong boses ko? Dapat gamitin ang gamitin. Lalo na yung concert sa January 24 para sa mga batang may cancer. O di lalo kung dapat, bentahan kayo ng ticket lahat. Yung libro, gusto kong tapusin na yung libro ko ngayon. Kung tagal-tagal ko nang walang libro, sabi ni Brother Alvin, asa na yung libro mo? Naglabas ka ng libro, booklet lang. Gusto namin, isusulat ko na yan. At bago matapos ang taon, nagbibenta ulit ako sa inyo ng libro ko. At sa kaliwa naman, o sa kanan ninyo, kailangan pangarapin ko din sarili ko magpahinga. Tulad ni Mr. Anxiety kanina, hindi man pwedeng tira ng tira, walang pahinga. In fact, hindi lang kama nilagay ko doon, hammock. It's a lazy rest. I should have lazy days na wala akong gagawin, walang laptop, walang trabaho, kundi magpahinga, manood ng Mr. Bean, manood ng SpongeBob, no? Ganon. O sa tabi ng dagat, makinig lang. And then, I should have coffee dates, more coffee dates. Gusto kong mag-imbita pa ng maraming mga tao. Upo kami sa may Trinoma, dyan ang paborito kong coffee date, makikipagkwentuhan. Pahinga ng puso ko yun para makinig. Hindi lang ako salita ng salita, para umupo, makinig sa pangarap, sa problema, o kaya sa mga panalangin ng isang kaibigan, ng isang kamag-anak. At yung cellphone doon, hindi ibig sabihin, gusto ko na naman ng cellphone. Okay na ako sa cellphone ko. Pero ibig lang sabihin nun, yung mga hindi ko kayang makausap personal, isang tawag lang. Ang nanay ko nasa Australia, ang layo-layo niya, pero isang tawag lang siya. Yung isang kapatid ko na hindi ko makasama, pero gusto-gusto, isang tawag lang siya. So yan, nilagay ko sa dream board ko, dapat every week, every Friday, tatawagan ko nanay ko, tatawagan ko kapatid ko, kahit 5 minutes or 10 minutes, I should give time. But you've got to write it. You've got to envision it. Kung sinasabi ko, kung magagawa ninyo yan at dapat gawin ninyo yan, habang bagong tambang ka, lagay nyo sa ilalim ng kama nyo, o lagay nyo sa kisame nyo pag-gising nyo, o lagay nyo doon sa salamin ng banyo, para araw-araw nakikita mo siya. Tapos lagyan mo title. Ayun yung title, My Dream Board 2016. Pirmahan nyo, lagay ko doon, Alvin. Pinirmahan ko kasi baka ibang Alvin yun, talagang ako. May date pa. Yung birthday ko, January 8, tsaka ngayon, 2016. But it will help if you have a battle cry. One word that will really zoom you to your dreams and make you grateful. My one word this year is this: I'm possible. At yan din ang title ng concert sa January 24 na panonoodin yung lahat. I'm possible. Bakit? Mayroon pang follow-up, mayroon pang supporting verse. Mas maganda kung lalagyan ng supporting verse sa Bible. Luke 1:37. Ano sabi ng Luke 1:37? Nothing is impossible with God. Kaya alam mo lahat yung mga pangarap ko niyan, sa tulong ng Diyos, makakamit ko. Tingnan niyo yung impossible. Lalagyan mo lang ng question, magiging I'm possible. Kaya ngayong araw na ito, bago natin matapos itong feast na ito ang gusto kong sabihin sa inyong lahat. Huwag kayong mapagod pangarap. Huwag kayong matakot pangarap. Alam ko din yan
ang buhay ko punong-puno din ng frustration. Naghiwalay yung magulang ko, bata pa lang ako. Nung eve ng birthday ko, tapos sa Blessed Sacrament, tulad ng lagi namin ginagawa. At bawat mystery ng Rosario, tinitingnan ko yung buhay ko. First mystery in childhood ko, second mystery, teenager ako, tinitignan ko. At kitang-kita ko sa buhay ko, ang dami kong dapat ipagpasalamat, pero ang dami ding sakit, daing, mga trahedya. Naghiwalay ang magulang ko sa hapang ko. Pero alam nyo, na-discover ko yung palang mga trahedya, yung mga problema. Maraming silbi, alam ko, alam niya. Pero isang mahalagang silbi, isang mahalagang dahilan. Tanong nyo ano? Tanong nyo ano? Yung pala ang palagi magbibigay sa iyo ng gutom. It will keep you hungry. Kaya nung naghiwalay ang magulang ko, hindi ko, ngayon ko lang nalaman, naghiwalay ang magulang ko nung bata pa ako, nagsimula akong magutom sa isang buong pamilya. Sa isang pamilyang kumpleto. At sa biyaya ng Diyos, nakamit ko yan. Asawa at 2 anak. At nung nakamit ko na yan, nagutom naman ako na ibahagi ito sa iba. Kaya I am a family counselor, I give talks on families, no, to tell them, magutom kayo sa isang pamilyang buo so that you will always work on having your family strong. Tapos nung ako pinadala sa probinsya dahil naghiwalay ang magulang ko, nagtitinda ako sa kalye. Pag hindi ako nakabenta, baka hindi ako makakain. Ang tinitinda ko, ice candy. Sabi ko, nangarap ako, pero dahil sa kawalan ng pera, dahil sa kawalan ng makakain noon, binigyan ako ng gutom, literal na gutom. Sabi ko, sana balang araw itong tinitinda ko, makain ko na. Hindi ko pwedeng makain dahil malulugi ako. O kaya sana balang araw umasenso ko, imbis na ice candy, ice cream naman balang araw. Pero dahil sa gutom na yun, natapos ako mag-aral, nagsumikap ako, baba ngayon. Ang dami mo natutulungan magbenta ng ice candy o ice cream. Dahil may 3 na akong eskwelahan kung saan may mga kantin, kung saan pwede kayong magtinda doon. Uulitin ko sa inyo mga pagsubok sa buhay na discover ko, bibigyan ka ng gutom. Nagkasakit ako. Marami sa inyo may kwento na yan. Malaman kwento ko yan. Nung ako may pamilya na, nung ako may eskwelahan na, nung ako nagko-concert na bigla ako nagka-cancer. At sabi sa akin ng doktor, 6 na buwan na lang, mamamatay na ako. Gutom. Pinakamatining gutom. Gutom para mabuhay. Pero alam niyo, tsaka nangyari. Hindi ako namatay. Nag-birthday pa nga ako, hindi ba? Pero dahil ko, naintindihan ko ngayon ang buhay. Dahil nagutom ako sa buhay nung mamamatay na ako. Ngayon binigyan ako ng bagong buhay ng Diyos. Ang bagong buhay tuwing nagbe-birthday ka, mas ma-appreciate mo buhay mo. At mas maunawaan mo yung mga taong nagugutom din sa kagalingan o sa isang disenteng buhay. Uulitin ko sa inyo, huwag kayong umintong mangarap. Dahil ang mga pangarap nyo, ang mga ilalagay nyo sa dream board, so magdadasal natin sa linggo, nakakabit sa mga pangarap ng iba. Pag huminto ka mangarap, hindi mo alam yung mga taong madadamay mo sa huminto na rin mangarap. Samantalang kung ikaw patuloy na nangangarap at patuloy mong tinutupad yan, hindi mo din ma-imagine yung mga taong natutupad ang pangarap nila dahil hindi ka sumuko, dahil nagpatuloy kang mangarap. Let's all stand. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. January 7, talaga inabahan ko mag-alas 12. Sa harap ng altar, January 8, sabi ng asawa ko, wala, mapupuyat ka na naman. Sabi ko, inintay ko yung alas 12, birthday ko. Kasi nakaabang na yung ipopost ko. Kaya nung 12 o'clock, post ka agad. Sinabi ko sa post ko, maraming salamat Panginoon sa buhay na ito. Kaya gutom pa rin ako. Gutom para magmahal. Pero alam niyo, sa post kong yun, grabe, alas 12 pa lang, ang dami ng mga bumati. At sinubukan ko sagutin yung isa, sagutin yung isa, sagutin yung isa. Hanggang ngayon, sumasagot po ako doon sa mga bati. Sa dami ng bumati, 3 Facebook account ko eh. Pero alam niyo, siguro mga 70% ng sinasagot ko bumabati. Hindi ko na kilala. Hindi ko kilala. Ganyan naman tayo sa Facebook, at tayo di man natin kilala. Kaya bati din ang bati, bakit? Pati dito ang bansa, no, binabati ako. Pati ata lahat ng presidential candidates, binati ako. Boto din naman. Sinasagot ko siya na isa. Pero seriously,
May mga bumabati sa akin, sinabi sa akin, Brother Alvin, happy birthday. Hindi mo alam kung paano binigyan mo ng bagong pag-asa ang buhay ng pamilya niya. Brother Alvin, salamat, happy birthday. Hindi mo alam nung kwento mong gumaling ka, nagkaroon ng pag-asa yung nanay kong may sakit. Brother Alvin, salamat, birthday mo. Hindi mo lang alam sa mga kanta mo, sa mga talks, yung lolo, yung lola ko, nabubuhayan ng panibagong buhay pag nadidinig. Yan yung sinasabi kong kapatid na hindi mo alam kung sino mga taong nabibless mo. Hindi mo alam. Kaya ang solusyon dito, ang sikreto dito, tuloy ka lang mabuhay at tuloy ka lang magutom. Magutom sa mga taong mabibless mo pa. Just continue dreaming. Until you will live a possible